looban at ibang dimensyon. Kababalaghan sa looban. Hello po mga kasityo bangungot. Ako po ulit ito si Liza ng Pasig. Ako po yung nagpadala ng mga kwento tungkol sa looban na kinaroroonan ng bahay na kinalakan ko. At ngayon po, gaya ng nasabi ko dati, ibabahagi ko ang iba pang mga kababalaghang nangyari sa lugar namin na yun. Sisimulan ko po ang kwento noong maliliit pa lang sina Lolo at Lola. Ang pamilya po talaga ni Lolo ang nagmamay-ari ng lupa kung saan naroroon ang looban namin ngayon. Pero kabarangay lang po nila sina Lola at ang mga kapatid nito. Ito naman po ay kwento ni Lola sa amin ng mga pinsan ko. Noon daw po ay may talahiban at kakahuyan sa likod bahay ni na Lola. Wala pa pong hatian sa lupa noon at wala pa ang mga kabahayan at ang riles ng tren. Yung bahaging yun daw po ang naging palaruan ni na Lola dati. Nag-uunahan silang umakyat sa mga puno at gumagawa rin ng bahay-bahayan. Mabababa lang po kasi ang mga sanga ng mga puno roon, ngunit malalaki, kaya talagang nawiwili ang mga bata na maglaro roon. Isang hapon po umalis ang mga magulang ni na Lola para maghanap buhay. Gaya sa nakagawian, naglaro po sila ulit sa may likod bahay. At habang naglalaro, ay may natanaw ang isang kapatid ni Lola na isang matandang babaeng may hawak na sungkod. Puti raw po lahat ng suot nito at puti rin pati ang buhok. Nagliliwanag na nga raw po kung titignan ng mukha nito. Agad pong natakot ang mga bata kaya't mabilis silang umuwi at nagsarado ng mga pinto at bintana. Subalit dahil nga po bata pa, napakalakas ng kuryosidad ni Lola noon. Naisip niyang sumilip sa isang maliit na butas tabi ng bintana. Tanaw po kasi ang likod bahay doon. Laking gulat daw po ni Lola nang may nakita siyang pulang mata na nakasilip din pabalik sa kanya. Agad siyang napasigaw at nag-iiyak dahil sa takot. Sinabi niya ang nakita sa kanyang mga kapatid. Lumapit naman agad ang mga ito sa kanya at yumakap. Sabi noong isa, huwag na lang daw nilang tignan yun. Tapos hintayin na lang na makauwi sina nanay at tatay. Hindi na rin po sila makakilos noon dahil sa takot. Maya-maya pa nga po ay dumating na ang kanilang mga magulang at agad naman silang nagsumbong. Sabi lang sa mga bata ng kanilang nanay at tatay, sa susunod kasi wag na kayong papaabot ng hapon dyan sa may likod bahay. Alam nyo namang matalahib doon at marami nang naitapon ng mga bangkay, kaya marami talagang magpaparamdam sa inyo doon. Baka rin pinapauwi lang kayo kasi maggagabi na. Simula nga po noon, Sir Jupiter, hindi na nagpapaabot ng hapon sina Lola sa kanilang likod bahay. 3:00 pa lang ng hapon, umuuwi na sila tapos ay doon na nagpipirmi hanggang sa gumabi. Ang susunod ko naman pong isasalaysay ay base sa kwento ng tatay ni Lola. Isang gabi raw po ay hindi makatulog ang tatay ni Lola kaya't tumambay muna ito sa may pinto ng bahay
para manigarilyo. Habang naninigarilyo, may lumapit daw sa kanyang isang pusa tapos ay tinitigan siya. Ngunit hindi nga lang niya ito pinansin noong una. Noong matapos na raw siyang manigarilyo ay pinitik niya ang upos ng sigarilyo malapit sa pusa. Laking gulat daw ng tatay ni Lola kasi bigla raw tumayo yung pusa at kinuha ang upos ng sigarilyo na may sindi pa. Pagkatapos ay bigla nitong isinubo ang upos ng sigarilyo na animoy naninigarilyo rin. Dahil sa kilabot dali-daling pumasok sa bahay ang tatay ni Lola at nagkandado ng pinto. Ito naman po ay nangyari nung pinagbubuntis ni Lola ang papa ko. Doon po tumira ang pamilya noon sa bahay ni na Lola habang wala pa silang sariling bahay. Isang gabi habang natutulog, bigla pong nakaramdam si Lola ng init ng pakiramdam. Kaya naisip po niyang lumabas ng kwarto nila ni Lolo para uminom ng tubig sa kusina. Paglabas po niya sa kanyang silid ay nakita niya ang kanyang tatay na nakahiga sa mismong tapat ng main door. Halatang lasing daw ito at malamang na doon na inabutan ng antok. Ni hindi na nga po naisarado yung pinto. At dahil nga po bukas ang main door, may naaninag po si Lola doon sa labas. Isang asong nakatayo at matalim na nakatitig sa kanya. Umaangil pa raw ito at naglalaway. Hindi nga lang agad mapapansin kung hindi titig ng maigi. Kasi hindi ito gumagalaw. Itim na itim ang kulay tapos sobrang dilim sa labas. Nakita lang daw ito ng bahagya ni Lola sa tulong ng liwanag ng lampara mula sa loob ng bahay. Sa takot ni Lola ay nataranta niyang ginising ang kanyang tatay upang maisara ang pinto. Nasa labas pa kasi ang mga paa nito kaya't hindi maisasarado ang pinto kung hindi ito babangon. Nagising naman daw po ito at nagulat sa kanyang sinabi, "Tay, tumayo ka na dyan. May malaking aso sa labas baka makapasok pa yan at manakmal." Tumayo naman po agad ang tatay ni Lola kahit halos natutumba na ito sa kalasingan. Inalalayan na lang ni Lola habang hawak niya ang malaki ng tiyan. Sinigawan naman ng tatay ni Lola ang malaking aso bago sinarado ang pinto. Sabi ni tatay ni Lola na alam daw niya kung sino yung aso. Kaya't huwag daw nitong tatangkaing pumasok sa bahay at nang hindi niya mapatay. Di naman pulingid sa kanilang hindi yun pangkaraniwang aso lang, Sir Jupiter. Noon pa man po kasi ay may aswang na talaga. Sa katunayan nga po, yung aso ay nakatingin lang sa kanila habang umaangil at naglalaway. Pero hindi naman kumikilos. Kaya naalala ni Lola ang paniniwalang takot talaga ang mga aswang sa mga lalaking asawa o kamag-anak ng mga buntis. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi lumalapit kay Lola ang kakaibang aso. Sinarado na ni Lola ang pinto at sinabihan ang kanyang tatay na pumasok na sa kwarto nila ng kanyang nanay. Naglakad naman daw po ang lalaki kahit gumigewang-gewang na sa kalasingan. Medyo nagtaka nga lang si Lola kasi hindi talaga nagising ang kanyang nanay, asawa at mga kapatid kahit napakalakas ng sigaw ng kanyang tatay sa aso. Malakas din
ang pagkakasara ng pinto. Pumunta na lang po si Lola noon sa kusina para kumuha ng asin na pwedeng gamiting pangontra kung sakali. Tapos bumalik na agad sa kwarto nila ni Lolo. Nawala na sa isip ang kagustuhang uminom muna ng tubig. Fast forward year 2006. May isang pamilya po na nangupahan sa isang bakanteng kwarto na pagmamay-ari ng kapatid ni Lolo. Yung anak na lalaki po ay biglang nagkasakit. Nilagnat ng napakataas tapos halata ring takot na takot. Ayon sa kwento ng bata, isang gabi raw po ay pumunta siya sa tindahan dahil inutusan siya ng kanyang nanay. Pauwi na sana siya noon at papasok na ng looban. Ngunit may nakita siyang nakaharang sa gitna ng mismong daan. Isang matanda at isang bata. Ngunit alam niyang hindi tao ang mga yun dahil nagliliwanag ang kani-kanilang mga katawan. Sa takot niya ay nagtatakbo siya pabalik sa labas. Nagulat nga po yung mga nakatambay sa labas kasi iyak ng iyak yung bata habang sinasabi ang nakita. Ang ginawa ng mga nakatambay, sinamahan na lang nila ang bata pabalik sa daan. Subalit pagdating nila sa itinuturong lugar ng bata ay wala naman silang nakitang kahit sino o kahit anong kakaiba roon. Gayunpaman ay inihatid na lang nila ang bata sa bahay nito at sinabi sa mga magulang ang nangyari. Hindi na po makausap ang bata pagka-uwi, Sir Jupiter. Talagang sagad sa buto na po kasi ang takot niya. Noong gabing yun din mismo ay bigla siyang nilagnat kaya kinaumagahan ay nagpatawag ng albularyo ang kanyang mga magulang. Nakita nga po sa pagtatawas na 2 multo ang may kinalaman sa nangyari. Isang matandang lalaki at isang batang babae. Ang huling kwento ko naman po ngayon ay tungkol sa isang tito ko. Asawa po siya ng tiyahin kong kapatid ni Papa. Isang gabi raw po, galing ito sa trabaho at papasok po lamang ng looban. May nakita raw siyang isang anino ng lalaki sa isang madilim na bahagi. Alam niyang lalaki yun dahil sa tindig nito. Nilapitan niya ito at tinanong kung anong ginagawa nito roon sa madilim na bahagi. Anong oras na rin kasi, kaya't nakakapagtakang naroroon pa yun. Hindi po ito kumibo, Sir Jupiter. Biglang naisip ni Tito na baka hindi na naman tao yun kasi nga alam niyang may mga kakaibang nilalang talaga sa looban namin. Kaya dali-dali na lang siyang umuwi at agad pumasok sa kanilang bahay. Sir Jupiter, hanggang dito na lang po ang kwento ko tungkol sa aming looban. Wala na po kasi kami doon ng sarili kong pamilya ngayon. Nakuha kasing caretaker ng isang resort ng asawa ko tapos stay-in siya dito. Kaya dito na rin kami tumira. Subalit hanggang dito man ay hindi pa rin ako nilulubayan ng mga kakaibang karanasan. Kaya asahan niyong may maipapadala ulit ako sa susunod. Ibang dimensyon. Dear Sir Jupiter, ako po ulit ito, si Dorothy.
Itong story na ibabahagi ko ngayon ay recently ko lang na-experience after lang po ng birthday ko nitong end of June. Kaya ninanamnam at pinag-aaralan ko pa ang bawat detalye. Kasi kakaiba po talaga. Mag-isa lang po ako sa apartment unit na kinuha ko rito sa may Bulacan. Maraming puno sa likod at harap ng bahay. May 2 kwarto po. Yung isa ay ginagamit ko habang ang ikalawa naman ay ginawa kong tambakan ng mga gamit. Ang kwartong ginagamit ko naman ay nakaharap po sa daan papuntang gate at may isang punong kaimito sa tapat. June 26, 2023, 6 a.m. po ako nagising. Bandang 11 a.m. naman po ay nanood lang ako ng YouTube sa TV habang hinihintay ang 1 p.m. Gusto ko kasing maabutan ang featured story ng kwentong takip silim. Dahil nga alas 11 pa naman, pumunta muna ako sa kwarto ko. Humilata at naglaro muna ng cellphone. Pinapakinggan ko lang ang TV kasi dinig naman ito mula sa sala. Wala naman po akong planong matulog noon. Simpleng nagpapalipas oras lang talaga ako habang naghihintay sa premiere ng inyong story noong araw na yun. Subalit ipinikit ko rin ang mga mata para magpahinga muna matapos maglaro ng cellphone. At hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako. Nagising lang po ako nang marinig kong nag-static ang TV ko. Di ko sigurado noong una kung bakit pero isip ko baka nawalan ng signal. Tiningnan ko ang cellphone ko para malaman kung anong oras na at nagulat ako. Kasi 12 a.m. na pala. Dagdag pa sa pagtataka ko, sobrang dilim ng buong kwarto ko. Hindi ko malaman kung ba't naggaganoon pagkakaalam ko naman ay sandali lang akong nakatulog. Bakit 12 midnight na kaagad? Nakabukas po ang mga bintana sa room ko pero sobrang dilim sa labas. Kinapa ko ang switch ng ilaw pero ayaw gumana. Kaya ang cellphone ko na lang muna ang ginamit ko bilang ilaw. Sinarado ko ang lahat ng mga bintana. Lumabas ng kwarto ko at naabutang bukas pa rin nga ang TV. Pero wala pa rin itong signal at nananatiling nakastatic. Sinubukan kong buksan ang ilaw sa sala pero ayaw ding sumindi. Kaya nilock ko na lang po ang pinto sa harap at likod ng unit ko. Pinatay ko ang TV saka bumalik na sa room ko. Humiga, tinignan ang cellphone at nakitang 12:15 ang oras. Naglalaro sa isip ko kung ano ba talagang nangyari. Sandali lang naman akong naidlip. Bakit 12 midnight na agad? Hanggang sa napapikit na lang po ako kakaisip at nakatulog ulit. Pagdilat ko po, may araw na ulit, Sir Jupiter. Tinignan ko ang oras at nakitang 12:20 p.m. na ng tanghali. Lalo po akong nagtaka at kinilabutan sa nangyari. Binuksan ko ang mga bintana, lumabas ng sala at nagpalinga-linga. Binuksan ko ang pinto at ang TV. Nakita ko ring 12:23 p.m. ang oras sa TV. Nagtaka po talaga ako, Sir Jupiter, kasi kung panaginip lang ang lahat, bakit nakapatay na ang TV pag-gising ko? Tapos sarado ang lahat ng mga bintana at pinto.
Tapos kung ano ang huling napakinggan kong palabas sa TV ay ganoon pa rin ang naroroon nang binuksan ko ulit ito. Dagdag pa, June 26, 2023 pa rin ang date. Hindi ko na po alam kung pinaglalaroan ba ako ng kung anong elemento o kung nakarating ba ako sa ibang dimensyon. Ngunit naalala ko ang sinabi ng lola ko noong maliit pa ako. Huwag daw akong matutulog bago matapos ang 11 a.m. Kapag tulog ka raw po kasi pagsapit ng eksakto 12:00 ng tanghali ay mapupunta ka sa ibang dimensyon. Yun po kaya ang nangyari sa akin, Sir Jupiter? Sa palagay niyo po? Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Misteryo sa park. Hi, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang akong Ferdy. Taga Cebu City po ako. 18 years old. Itong ikikwento ko sa inyo ay nangyari nito lang April 2023. Namasyal po kami noon ng mga kapatid ko sa isang park malapit lang sa amin. Malay ko bang may kakaibang misteryo pala akong dadanasin sa lugar na yon. Biyernes po yun, bandang 5:00 ng hapon. Nagkayayaan kami ng 2 kong kapatid na mamasyal. Kasama namin yung mga jowa namin. Noong una ayos naman po, naglalakad-lakad lang kami sa park tapos kain ng mga street foods. Kumbaga simpleng bonding time lang. Hindi namin alintana kahit medyo maraming tao kasi enjoy naman. Bandang 6 p.m. at madilim na po nang tawagin ako ng kalikasan. Nagpaalam naman ako sa kanila na iihi muna ako doon sa CR sa isang gilid ng park. Sila naman ay doon naghintay sa isang bench na nasa tabi ng punong mangga. Tanaw po mula doon ang CR. Ayun na nga po, pumasok ako, umihi, tapos ay lumabas din agad. Subalit, laking gulat po. Nang ibang paligid ang nadatnan ko, wala na pong katao-tao sa park. Medyo kinabahan ako. Naglakad-lakad at hinanap ang mga kasama ko, pero wala po talaga sila, Sir Jupiter. Maski ibang mga tao sa park, kahit mga gwardya o janitor, wala rin po. Napatingala ako tapos lalong nahintakutan nang mapansing kakaiba rin ang langit. Kulay orange po ito, kakulay ng langit kapag palubog na ang araw. Pero paanong mangyayari yun? 6 p.m. at madilim na nang pumasok ako sa banyo. Paiyak na talaga ako noon kasi pakiramdam ko talagang nasa ibang mundo ako. Lumabas ako ng park at doon may nakita po akong naglalakad sa may bangketa. Nasa 10 tao po, may mga lalaki at babae. Ang nakakatakot, puti ang mga balat nila. Hindi po yung simpleng maputla lang, puting-puti po talaga nakakulay ng bulak. Tapos napakatangkad din nila at pahaba ang mga tenga. Dali-dali akong tumakbo pabalik ng park, umaasang hindi nila ako nakita kasi baka kung anong gawin nila sa akin. Mabilis akong nagtuloy-tuloy at pumasok ulit sa CR. Doon ako sa mismong cubicle na ginamit ko kanina. Nanalangin. Tapos ilang minuto ring nanatili sa loob.
Nasa isip ko kasi na baka paglabas ko magiging normal na ang lahat at makabalik na ako sa totoong mundo. Ang kaso, paglabas ko ganoon pa rin po. Kulay orange pa rin ang langit at walang katao-tao. Umiiyak na po talaga ako sa takot noon, Sir Jupiter. Paikot-ikot lang ako sa park kasi natatakot akong lumabas. Hindi ko na alam kung ilang oras ba ako doon. Nakakaramdam na rin ako ng matinding pagod at gutom. Kaya naman ay naupo ako roon sa may bench kung saan dapat naghihintay ang mga kapatid ko. Iyak lang ako ng iyak doon. Kurot ako ng kurot sa sarili kasi baka magising ako kung bangungot lang ang lahat. Pero wala pa rin nangyayari hanggang sa tuluyan na akong nakatulog doon mismo sa bench. Nagulat na lang po ako nang gisingin ako ng isa sa mga kapatid ko, Sir Jupiter. Halatang halata sa mukha nila ang labis na pag-aalala. Umiiyak pa nga po ang jowa ko. Sabi kasi nila mahigit 24 oras na raw akong nawawala. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Hindi ko inakalang ganoon katagal akong natrap sa kung saan mang dimensyon yun. Sabi nila sinuyod na raw nila ang buong park at ang paligid para hanapin ako. Pero hindi raw nila ako nakita. Kahit sa loob ng pinasukan kong CR, wala na rin daw ako doon. Sinubukan ko namang ikwento sa kanila ang nangyari, pero ayaw naman nilang maniwala. Hindi nga lang sila makasagot kapag tinatanong ko kung paanong nawala ako bigla sa CR, nakita naman nila akong pumasok doon. Makikita naman nila kung lumabas ako. Hanggang ngayon po ay palaisipan pa rin sa akin kung ano ang nangyari. Kung panaginip lang ba yun o nakarating talaga ako sa ibang dimensyon? Kaya nga po lumiham ako sa inyo kasi gusto kong magtanong sa mga listeners. Ano kaya yung naranasan ko? Saang dimensyon kaya yung may orange na langit tapos kulay puti ang balat ng mga nilalang na nakatira? Aabangan ko po sa comment ang inyong mga sagot. Sana po ay tulungan ninyo akong maliwanagan. Marami pong salamat, Sitio Bangungot. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito ninyong shoutout portion. Shoutout kay Mayumi Makisig, Elmer Ibanez Jr., Mert Ann Calma, Garcia Daisy, Akizen, Tess Aguilar, Dara Navi, Andril, Mylene at Charlene Wuriza. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kay Mayumi Makisig at Akizen. Sabi ni Mayumi, maraming salamat po SB. We appreciate your efforts in narrating true stories. Napakaganda po ng inyong ginagawa. Sobrang napapasaya at nare-relax po kami sa pakikinig ng inyong uploads. Keep it up po. Nakakatuwang karanasan ko po. Minsan po nagugulat ang mga kasama ko sa trabaho at pati ang asawa ko. Bigla akong nagsasalita at iba-iba yung reaksyon ng mukha ko while listening. Dahil minsan po, hinuhulaan ko ang susunod na mangyayari sa story. Ang galing kasi ng delivery kaya ganun eh. Again, thank you so much po. Sabi naman ni Akizen, good day mga kasityo, lalo na sa mga bumubuo ng ating paboritong channel. Listening while working, pampawala ng pagod. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Wag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.